Kumusta mga ka-Atletico? Nagsimula na naman ang qualifying round sa 2025 FIBA Asia Cup kung saan tampok ang mga mahuhusay na manlalaro ng Gilas Pilipinas. Syempre, nandyan pa rin ang mga usual stars na galing sa PBA tulad ni Scottie Thompson, Japet Aguilar, Calvin Oftana at iba pa. Sinandigan din natin ang malupit na all-around skills ng ating naturalized player na si Justin Brownlee. Pero ang talagang nanggulat sa first window ng qualifiers ay ang mga batang manlalaro ng Philippine National Team. Hindi naman na sorpresa na mahusay talaga si Kai Sotto, pero iba ang kanyang aura sa pagharap kontra Hong Kong at Chinese Taipei. Nag-average lang naman siya ng 13 points at 15 rebounds sa dalawang laro para pangunahan ang frontline ng Gilas. Nandyan din ang 22-year-old na si Kevin Kiambao na nakakuha pa nga ng multiple offers abroad dahil sa kanyang stellar performance sa international level. Ang naturang manlalaro ang magiging future stars ng Gilas sa mga susunod pang international at FIBA sanctioned tournaments. Pero sino nga ba ang magandang isahog pa para maging mas matibay ang programa ng Gilas? Heto ang mga manlalaro na sa tingin namin ay magsisilbing key players para sa national team. Jared Bahay, 18 years old. Si Jared Bahay ay kompletos rekados na para sa isang point guard. Kung kailangan umiscore ay gagawin niya ito. Pero kung hindi naman siya makahanap ng butas ay willing passer din siya. Patunay dyan ay noong pangunahan niya ang opensa ng Batang Gilas sa FIBA Under-16 Asian Championship noong 2022 sa Qatar. Nag-average lang naman si Bahay ng 13.2 points, 5.5 rebounds at 4.8 assists kada laro. Sa kanyang pagtitimon, nakakuha ng 3 panalo ang Batang Gilas at tumapos sa 7th spot. Si Bahay ay tutungtong na sa college kung saan maglalaro siya para sa Ateneo Blue Eagles. Callum Harris, 19 years old. Sinuwerte ang Gilas Pilipinas na makakuha ang PhilAm prospect na si Callum Harris matapos nitong maselyo ang kanyang Philippine passport bago siya maging 16 years old. Nakita na nga natin siya sa otang Gilas jersey nang maglaro siya kakampi si Bahay sa Qatar. Nag-average siya doon ng 10.3 points, 6 rebounds, 2.7 assists at 1.5 blocks. Nasa Amerika ngayon si Harris kung saan parte siya ng varsity team ng University of Nevada. Andy Hemao, 17 years old. Isa na marahil sa pinakamalaking young prospect ng Gilas ay si Andy Hemao na dating naglaro para sa Letran. Naimbitahan lang naman si Hemao sa Basketball Without Borders Camp kung saan pinamalas niya ang kanyang angking husay sa paglalaro bilang natatanging Pinoy sa naturang basketball camp ng NBA. Marami ang nag-aabang sa progress ng karir ni Hemao kung mananatili ba ito sa Amerika o babalik ng Pilipinas para maglaro sa UAAP o sa NCAA. Mason Amos, 19 years old. Kung tutusin, hindi na dapat kasama si Amos sa listahan na ito dahil nakapaglaro na siya kasama ang kanyang mga kuya sa Gilas Seniors. Pero sa murang edad ni Amos, paniguradong kahit ang mga bagitong manlalaro pa na posibleng hindi pa nadidiscover ay baka maging kakampi niya pa sa national team. Bagay na bagay sa modern basketball ang skill set ni Amos. May malupit kasi siyang shooting pero handa rin siyang makipagpanggaan sa paint kapag kailangan. Dagdag pa dyan na sa taas niyang 6'7" at laki ng kanyang pangangatawan, malaki ang tsansa na si Amos na ang maging susunod na premyadong stretch 4 na kailangan ng Gilas buhat nang mawala si Ranidel de Ocampo. Zane Mahmoud, 18 years old. Undersized big man para sa Batang Gilas si Zane Mahmoud, pero kilala naman ang mga Pinoy na kapos sa height kaya hindi mahihirapang mag-adjust ang 18 years old na manlalaro. Sa FIBA Under-16 niya ay dissenting 11.3 points at 5.8 rebounds ang average ni Mahmoud. Kung sakaling mag-improve pa siya ay may chance na magkaroon siya ng spot sa future lineup ng Gilas. Maglalaro si Mahmoud para sa UST Tigers na inaasahang maibangon ang kanilang basketball program. Mga ka-Atletico, sino pa ba ang pwedeng maging future Gilas superstars? I-comment mo na yan.